Oktubre. Ito po yung Practical Christian Community Living. Practical na pamumuhay po natin mga Kristiyano para sa isang mundo po na ito na hindi kumikilala sa Diyos, sa mundong makasalanan, paano tayo magiging asin at ilaw sa ating po pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. At ngayon pong umaga, bilang pagpapatuloy, last time po ang ating tinalakay ito po sa selfishness po. Kung gaano po ito pumipigil, yung pagiging makasarili, pumipigil sa ating pagiging maalat na mananampalataya. Ngayon po, ating pong tatalakayin yung pinamagitan ko po, promise keeping, a test of integrity and dependability. Isa po sa kahinaan ng mga mananampalataya sa ating kapanahunan, mga Kristiyanong komunidad, ay yun pong masasabing kahinaan din ng napakaraming tao sa ngayon. Ano po yun? Meron silang mga ipinapangako na ang kanilang mga pangako ay magaganda. Subalit, ang kanilang mga pangako ay napapako. Hindi po isinasa katuparan. At naniniwala po ako na kung malalaman natin ang tama mula sa salita ng Diyos, at ito po ay ating pagdedesisyonan na ating susundin. Ito ilalabas sa ating mga bibig. At ito pa ay ating isa sa katuparan. Magiging malakas ang ating patotoo, maganda ang ating patotoo sa mundo pong ito. At tunay nga masasabi na kakaiba ang kapangyarihan dumadaloy sa ating. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Ang ating pong mundo ay isa pong mundo na bigo mula sa mga pangako. Nandiyan po yung sa mag-asawahan, na nangako na sa hirap at ginhawa, sa buhay at sa kamatayan. Pero ilang buwan, ilang taon lamang ay meron pong pagtataksil. Naiiwan ng bigo. Hindi lamang sila, kundi pati ang kanilang mga pamilya, kanilang mga kaibigan, at maraming mga tao, ang kanilang komunidad. Ganoon din naman po sa pamilya. Merong mga binibigay na pangako ang ama sa anak, ang anak sa magulang. Pero binibigo ang isa't isa sa mga pangako binibitawan na humahantong sa hindi magandang kalalagayan ng pamilya. Ganoon din naman po, maging sa ating bansa, eleksyon po bukas, marami ang nagbibitaw ng mga pangako. Ito man ay pang nasyonal, kung nakaraang eleksyon, o ito man ay pang lokal. Maraming binibitawang pangako na hindi po tinutupad. Meron pong pagkakataon sa kasaysayan ng bansang ito na ang palabra de honor ay talagang napakagandang katangian. So meron po ako ipapakitang video sa inyo. Ito po ay patungkol sa palabra de honor. Ito po ay pinalabas noong 1980s. Hindi pa yata pinapanganak yung iba. Commercial po ito. Pero noong panahon na yun, mga bata po kami, ito isang commercial ng Development Bank of the Philippines. Pero ginagamit po ito sa values formation kapag tinatalakay namin yung salita at pagbibigay po ng mga. Panoorin po natin at tingnan po natin yung kahalagahan ng pagbibigay ng pangako o yung palabra de honor. Kompromiso ng pamilya natin. Kaya anak, hindi tayo maalisira. Bumabahala po, inay. Anak, sa kasunduan, ang salita, pinaninindigan, ang pangako, tinutupad. Anak, yan ang palabra doon. Ang mga operatibo, pundasyon ng paniwala at tiwala ng natapos sa buhay. Nagbubiyan ng sa tawa ng tao sa isa't isa. Mga magulang, walang pinakamatisang puwersa ng pagmamahal sa bansa. Kundi kayo. Kaya pakiusap po ng PDP sa mga magulang na mula pari hanggang buhay na kapalaran. Kaya tayo magkakansa. Okay? Tama po yan kasi marami pong version sa iba't ibang mga values. Okay lang?
delikadesa. Okay, anyway, yun po yung una. Nung panahon po namin talagang ginagaya. Pakiusap na magkaroon ng palabra de honor, delikadesa, kasipagan. Yan. Ngayon po ginagamit namin sa transformation sa seminars. Pero yun po, mayroong pagkakataon sa kasaysayan ng bansang ito na talagang idinidiin yan. Sana po makita ng bawat isa sa atin, lalo pa ngayon na tayo ay mga mananampalataya, na ang pagsasabi po ng pangako, ito ay nangangahulugan ng pagtupad sa mga pangako ito. Sabi po nung hindi ko alam kung sino po yung nagsalita sa DBP, yun daw po palabra de honor ay isang malakas na puwersa para sa pagbabago. At naniniwala po ako doon, kung meron lamang po ang kakayahan talaga na manindigan sa tinayuang pangako ang bawat isa sa atin, makakita tayo ng mga pagbabago. Subalit, kung tayo po ay nabubuhay sa isang mundong napakaingay, tapos doon nagsasabi ng magaganda pero walang kapangyarihan mga salita, talagang nakakainis at nakakalungkot po yun para sa ating mundong ginagawa. Pero naniniwala po ako na bilang mga mananampalataya, kinakailangan tayo magkaroon ng palabra de honor. Lalo pa kung ang mga pangakong ito ay ating binibitawan sa harap ng Diyos. Amen po ba? Amen. Naranasan niyo na po ba na mabigo sa pangako na binitawan? Meron po kayo padidinig sa inyo ngayon. Secular song po ito Pero sa awit po na to, ay habang nililini po ninyo, habang pinakikinggan, pakaliniin po yung bawat salita. At gusto ko pong maramdaman ninyo yung kalungkutan ng kabiguan sa pangako. Okay? Ito po yung kantang Sabi Mo. Pakinggan po natin Hindi pa natin tatapusin kasi medyo mahaba, pero pakinggan lang po ninyo yung lyrics. Makilakas natin po pero para marinig. Ito po ay hayag na hayag dito sa kantang ito yung damdamin ng isang bigo. Nabigo sa pangako. Sabi mo. May maiyak pa sa... Pero, alam mo yun, nung una ko marinig yung pong kanta na yan sa radyo, sabi gusto ko magkaroon ng kopya yung kanta na yan. Kasi, yun po bang kabiguan ng mga pangakong binibitawan? Ako po ay isang bata, noon, na laki sa mga pangako na tinupad. Kaya ako nung marinig ko, yung kanta na yun, nung marinig ko, sabi ko parang ang sakit nga papangakuan ka, tapos hindi tinutupad. Ganun po ako ng bata, piniyayaan ako ng Panginoon ng mga magulang na tinupad ang kanilang mga pangako sa akin bilang kanilang anak. Pagkatapos nakikita ko po, sa isang mundo na ginagalawan ko ngayon, ang daming mga salita. Ito sa church, sa araw ng kasal, marami na po kayong kinasal, siguro nasa mga 30 na. Madadagdagan pa ngayong mga darating na buwan, po. Napakadami. At hindi po lahat ng mga ikinasal ko na yun ay tumupad sa kanila pong mga ipinangako. Parang sa kanila. Marami din mga dinedicate ng mga bata, yung mga magulang ay nangako. Marami
nag-dedicate ng tahanan, nagbibigay ng mga pangako. Pag tumatawag, pagkatapos ng mga sermon, dedication, nagbibigay ng mga pangako. Pero hindi ko po alam kung lahat ng mga tao ito ay nauunawaan kung gaano po kahalaga ang mga pangakong binitawan. Kaya tingnan po natin, ito ang isang talata dito po sa mga karal. Makikinig